Ako po pala si Alex. Isa po akong auditor sa Taguig at matagal na akong fan ng inyong programa. Nasa late 20s na po ako at nakakahiyamang sabihin, pero sa edad kong ito ay never pa akong nagkaroon ng career friend. Minsan nga naiisip ko na kaya ako naging fan ng programa nyo dahil dun na sa mga kwento nyo na lang ako umuhugot ng kilig. Sa totoo lang na yun ay parang wala pa rin akong interes na pumasok sa buhay pag-ibig, pero once upon a time sinubukan ko rin naman. Sinubukan kong magmahal. Si Alex ba yun? Sinong susugorin nun? Hello! Oh my God! What the heck? Ano problema mo? Ikaw yung nang bastos kay Janine. Wala akong binabastos. Hindi, ikaw yun eh. Yung nagkakalat ng kung ano-anong maling balita tungkol sa kanya. Hindi ako yun. Sino tong Ben na to? Oh, bakit umiiwas ka ng tingin ngayon? Dito ka tumingin sa cellphone ko. O ano, kaninong usapan yan? Biro lang yan pare. Biro? Mukha bang clown si Janine? Hindi ka tatawanan yung kaibigan ko ha? Okay. Sorry, okay? Hindi ko na uulitin. Hindi mo na talaga uulitin kasi na-report na kita. Ano? Seryoso ka ba? Dahil lang sa isang biro? Ben, Alex, tumigil na kayo. Parating na mga prof oh. Baka mamaya press pa kayo mo-suspend dyan. Sira ulo tong tropa mo eh. Ako pa talaga. Ben, lumabas ka na nga muna. Bilis! Hindi, ano? Ngayon ka pa naduduwag. Halika dito. Tigilan mo na nga yan, Alex! Iwan mo nga ako. Bakit ka ba umaawat? Babanatan ko pa sana isang yun eh. Sige, pairalin mo yung yabang mo. Baka mauna ka pang masuspend kesa dun. Bastos eh. Alam mo, huwag ka kasing padalos-dalos. Nireport na nga natin, di ba? Nabasa mo ba lahat ng chats nila? Kung paano nila pinagtatawanan si Janine? Oo naman. Siyempre magsusumbong yun sa boyfriend niya. Boyfriend? Boyfriend. Anong sinasabi mo? Paano naging kayo ni Janine? Ayaw ko salang sabihin to ngayon eh. Nanligaw ka kay Janine? Kailan pa? Matagal na. Last sem pa. Tapos kayo na? Oo. Hindi ka naman galit, di ba? Hindi. Siyempre hindi. Nagulat lang ako. Basta, kumalma ka lang, okay? Mas galit ka pa kaysa sa boyfriend niya eh. Uuwi na lang muna ako. Papalamig lang ng ulo. Okay, ingat sila sa'yo. Oh, ano yan? Ha? Mukha kang namatayan eh. Wala. Sus, alam ko na yan. Si Janina naman oh. Hindi. Ano nga? Si Dom. May nangyari kay Dom? Nanligaw pala siya kay Janine. Hindi ko alam. Hindi niya sinabi sa akin eh. Loko yun ah. Alam niya naman gusto mo si Janine, di ba? Oo na, hindi. Ano ko na hindi? Ang sabi ko lang sa kanya crush ko si Janine nung high school. Hindi ko sinabing gusto ko pa rin siya hanggang ngayon. Ayun. Kaya naman pala. So ano, gusto rin ba siya ni Janine? Sila na. Nagsaklap? Gusto mong alak? Ayoko. Ikaw kasi. Bakit kasi ang torpe mo? Kung umamin kaya ako, may chance kaya ako? Kahit naman makuha mo yung sagot mo dyan ngayon, wala na rin namang mababago, di ba? Natakot ako eh. Ang pag-ibig para sa matatapang lang yan. Kung natakot ka, baka hindi talaga ikaw yung lalaki para sa kanya. Ang sakit mo naman magsalita, Kuya Reb. Kaysa naman magsinungaling pa ako sa'yo, di ba? Anong gusto mo sabihin ko na okay lang yan, magbe-break din yan, ganon? Hindi naman. O yun naman pala eh. Tinatanong ko tuloy yung sarili ko kung mas gwapo ba siya sa akin, mas masipag, mas mabait. Hindi naman mahalaga lahat yan. Kahit naman mas gwapo ka, mas matalino ka, mas mabait. Ang tanong, umamin ka ba? Ayun, yun yung sagot mo. Magpapahinga na muna ako. Huwag kang masyado magmukmok. Magkaklase kami ni Janine simula high school. At bata pa lang kami, crush ko na talaga siya. Hindi kami close noon at meron din siyang boyfriend noong mga panahon na yon. Naging close lang yata kami nung 4th year high school. Nung naging mag-best friend hanggang sa pumasok na nga kami sa college. Pareho din kami ng kursong business administration. Lagi kaming magkasama sa mga klase, sabay nagre-review, sabay gumagawa ng assignments. Lahat ata ginagawa namin lang magkasama. Sa mga panahong yon, wala akong ginawa para sabihin ang feelings ko. At sabi nga nila, laging nasa huli ang pagsisisi.
Ngayon, sobrang nagsisisi ako na wala akong ginawa para ipakita kay Janine na gusto ko siya. Naunahan ako. Nawalan ako ng pag-asa dahil sa sarili kong katorpehan. Alex! Janine! Congrats, Mr. Magna Cum Laude! Thank you, Miss Magna Cum Laude. Picture tayo. 1, 2, 3. Ang cute! So, anong plans mo? Wala. Baka kumain lang kami nila kuya. Hinahanap ko pa nga sila eh. Hindi ko alam kung saan sila nakaupo. Hindi, ang ibig kong sabihin, anong plans mo ngayong graduate na tayo? Magpapahinga muna siguro ng konti. Maghahanap ng trabaho, magtatrabaho. Ayun, ewan, hindi ko pa alam eh. Ikaw ba? So, eto na nga. Oh, Huwag kang mabibigla ha. ano nga yun? Baka mag-masters ako sa Singapore. Ha? Seryoso ka ba? Kailan? Mag-aasikaso na ako ng papers. Tutulungan daw ako ni tita. Kasi di ba resident na sila doon? Oh, ayaw mo bang magpahinga muna rin? Malapit na kasi yung deadline ng application eh. Tapos, Tapos? kung interested kang mag-masters, baka gusto mo ring sumama. Loko, hindi pwede. Kailangan ko na magtrabaho para makaipon ako para makapag-retire na si mama. Sa bagay, edi mag-ipon ka na lang tapos kapag nagma-masters na ako sa Singapore, bisitahin mo ko. Isama mo na rin si tita at saka si Kuya Reb. Huwag na yun. Grabe ka naman kay Kuya Reb. Pero mag-promise ka ha, kahit nasa Singapore na ako, mag-uusap pa rin tayo. Oo naman. Magsasawa ka sa mga chats ko. OA? Love! Love! Andito pala kayo. Kanina ko pa kayo hinahanap eh. So ano, ready na kayo for the real world? Hindi pa. Gusto ko lang magpahinga. Congrats sa atin. Nairaos natin ang college. Amen! Tumatawag kuya ko. Wait lang ha. Sige lang, baka umuna na rin kami ni Janine eh. Magda-lunch families namin. Oh, meet the family na pala. Oo, gusto mo bang sumama? Ayain mo na sila tita. Nako, hindi na. Magta-third wheel na naman ako sa inyong dalawa. Sige na, una na rin ako. Enjoy ha. Thank you, tol. Hello? Mamaya ka na mag-third wheel. Dito ka na muna sa amin. Loko-loko ka talaga. Tara dito sa taas, salubungin kita. Sige. Okay na yung application form, yung passport, saka police clearance. Ano na lang kulang? Medical certificate na lang at saka ID pictures. Okay! Grabe, tuloy na tuloy ka na talaga. Masasad ka ba kapag umalis ako? Malamang! Dapat lang no. Loko-loko. So, saan sunod natin? Medical certificate? May klinika na bang napili? Ihuhuli ko na lang yun. ID pictures na lang muna. Gusto mo bang sa labas na yan? Ang mahal kasi ng mga photo studio kapag sa malls eh. Wag na, dito na lang. Maglalakad pa tayo sa labas ang init-init. Sige, tara. Ito oh, sakto. Hi po, ID pictures po. Pili na lang po kayo ng package, ma'am. Package B na lang po. Sige, dito na lang po tayo. Wait, mag-ayos lang po ako ng konti. O ano, okay ba yung itsura ko? Ha? Oo naman. Nox, pahawak nga ng bag ko, magpa-powder lang ako eh. O ano, maganda na ba? Lagi naman. Ma'am, okay na po? Yes po, okay na. Eto na po yung mga pictures nyo, ma'am. Grabe, ang corporate mo naman tignan. Oo nga eh. Baka gusto nyo rin ma'am magpa-picture kasama boyfriend nyo. Naku, hindi ko po siya boyfriend. Pero tara Alex, pa-picture na tayo please para naman may remembrance ako pag nasa Singapore na ako. Oo, sige, game. Tayo na lang po kayo dito. Saglit, mag-aayos lang ako. Wag na, pogi ka na eh. Nang bola pa. Maglapit po kayo ng konti. Po? Lapit raw, ito naman. Tapos yung braso nyo, sir, ilagay nyo sa balikat ni ma'am. Ganito po? Yan! Okay, smile. 1, 2, 3. Ang cute nyo pong tignan. Thank you ate.
Masaya ako para kay Janine. Pero at the same time, ang sakit lang din isipin na hindi ko siya makikita ng ilang taon. Sanggang dikit kami ni Janine simula high school at ito ang unang beses na magiging magkalayo kami sa isa't isa. Mabigat sa dibdib. Pero wala na rin naman akong magagawa kundi suportahan siya sa mga pangarap niya. At habang papalapit ang araw ng pag-alis ni Janine, ay madalas ko ring tinatanong ang sarili ko. Dapat pa ba akong umamin? Mas kagaan ba dibdib ko kung masasabi ko sa kanya lahat ng tinatago ko? Lalim na iniisip ah. Ha? Ano yan? Ba't natutulala ka? Wala. Paalis na kasi si Janine next week. Ah, Iniisip ko kung dapat pa akong umamin. uy, sira ulo, wag na. Gagawin mo lang komplikado yung relasyon mo sa kanya. Tsaka yung yung pagkakaibigan nyo ni Dom. Iniisip ko kasi kuya na baka mas magiging madali para sa akin na mag-move on kung aamin ako. Lubang tugtugin na yan. Iisipin mo mas madali para sa'yo. Para dun sa dalawa, anong mararamdaman nila sa tingin mo? Gagawin mo lang awkward yung sitwasyon nyo eh. Dapat umamin ka na nung may pag-asa ka pa. Hindi yung kung kailan may karelasyon na siyang iba. Okay. Pinagsasabihan lang kita ha. Baka mamaya na-offend ka. Oo, nagre-ring yung cellphone mo. Tumatawag si Janine. Akin na. Hello? Alex, gala tayo. Saan? Tagaytay, dito tayo mga 5:30. O sige. Alis ka? Oo, yung may parcel pala akong darating mamaya. Bayad na yun. Ano yun? Sapatos. Sapatos na naman? Para kay Janine. May gusto kasi siyang sapatos dati pa eh. Bibigay ko sana bago pumuntang Singapore. Ah, Ay, traffic daw eh. Malapit na raw ba siya? Mga 20 minutes pa raw. Oo sige, hintayin na lang natin. Ay, wala naman tayong choice. Siya yung may kotse eh. Kamusta na pala yung mga gamit mo para sa Singapore? Kompleto na ba? Isa na lang yung kulang. Hulaan ko. Ano? Yan yung loafers na maroon. Tama. Kabado ka? Siyempre, pero excited din naman ako. Hindi na ako mag-isa doon, kasama ko naman si tita. Tuwing kailan ka na lang uuwi dito? Baka tuwing Pasko na lang o depende sa magiging schedule ko. Kahit Hainanese chicken lang ang pasalubong mo sa akin, masaya na ako eh. Hindi man lang damit o kaya pa bango? Marami na akong damit eh. Pero wala akong Hainanese chicken. Alam mo kung ano pang wala ka ha? Ano? Jowa. Di ko naman kailangan nun. Hindi, pero seryoso nga. Wala ka ba talagang nagugustuhan? Magkaklase tayo simula high school hanggang college. Pero parang hindi pa kita nakikitang nanligaw sa babae. Parang kahit nga crush, wala ka eh. Grabe. Ang boring ko naman. Hindi sa ganon, no? Narealize ko lang na wala ka nga pala talagang nakwento sa akin na kahit sino, no? Busy ako sa pag-aaral eh. Alam mo naman, scholar. Bawal bumagsak kaya di na rin ako naghanap. Kahit crush, wala? Meron naman. Oh, sino? Wala. Hindi mo kilala. Hindi nga. Oo nga, hindi mo kilala, promise. Taga-barangay namin eh. Patingin nga nung picture. Wala akong picture. Ano ngang pangalan? Ako na maghahanap. Wala. Di ko rin tanda. Alam mo, joke time ka ha. Feeling ko binibiro mo lang ako eh. Imposible namang hindi mo alam yung pangalan ng crush mo. Totoo kasi. Hay nako, ang tagal na natin magkaibigan ha. Alam ko kapag gumagawa ka lang ng kwento. Okay, sige na. Eto na. Ang pangalan niya ay... Janine! Love! Sorry, sobrang traffic talaga. Kanina pa kami dito eh. Sorry naman. Joke lang. Anong dala mo, love? Ay, regalo ko sa'yo. Buksan mo, bilis. Ay, naku, thank you! Ano yan? Ito yung loafers na gusto ko eh. Bakit ako wala, Dom? Sayang naman yung pagkakaibigan natin. Bibigyan kita kung kasama ka rin sa Singapore. Kasama ka rin? Bakit pupunta ka rin ba? Hindi ko pa ba nasasabi? Susunod si Dom sa Singapore. Di ba, andun yung brother ko? Ayun, doon muna ako kapag na-finalize ko na rin yung mga documents ko. Grabe. Ang plano nga namin, kung sakaling makakuha rin kami ng trabaho doon, magli-live-in na rin kami. Lakas nyo naman. Pag nagbakasyon ako sa Singapore, sa inyo ako makikitulog ha. Oo naman. Ano, tara na? Uy, wait lang.
nire-reveal ni Alex yung name ng crush niya. Si Oo. Si ano yun? Joke time only. Ha? Ang corny naman. Tara na nga. Tara. Isa yon sa mga huling beses na nakita ko si Janine. Pagkatapos kasi ng 1 linggo, umalis na siya papuntang Singapore. Sumunod din si Dom sa kanya pagkatapos ng ilang buwan. Hindi ko na rin naibigay sa kanya yung sapatos na ireregalo ko sana kasi gaya ng dati. Naunahan ulit ako ni Dom. Nung mga unang araw na nasa Singapore sila, sobrang dalas pa naming mag-usap. Halos araw-araw ata may bago kaming mga bago na kwento para sa isa't isa, pero bigla na lang isang araw, parang may nag-iba sa pakikitungo ni Janine sa akin. Naging cold siya hanggang sa mas naging madalang na lang ang pag-uusap namin hanggang sa nawalan na ako ng koneksyon sa kanya o kay Dom. Lumipas ang ilang taon na hindi kami nagkakausap. Friends pa rin kami sa Facebook, pero inalis niya ako sa mga followers niya sa Instagram. Sobrang lala ng anxiety ko ng mga panahong yon. Hindi ko alam kung may ginawa ba akong mali at kung may nasabi pa akong masama. Sinubukan kong kontakin si Janine at Dom, pero wala sa kanilang sumagot sa mga message ko. Eventually, nag-move on na lang din ako. Pinagpatuloy ko ang buhay ko at mas nag-focus na lang sa trabaho. Pero hindi ko naman sukat akalain na magugulo lang din pala lahat ng to. Alex! Yes, Ma'am Beng. Una na kami. Mamaya ka pa? Pauwi na rin po. May tinatapos lang ako. Sige, ingat ka. Kayo rin po. Oh, kuya. Pauwi ka na pa ngayon? Baka sa kondo muna ako tumuloy. Biyernes ngayon eh. Malala ang traffic. Pwede ka bang umuwi? May naghihintay sa'yo dito eh. Sino? Si Janine. Ha? Sino? Janine? As in Janine? Janine? Oo nga. Bumalik na siya ng Pilipinas? Oo, hinahanap ka. Bilisan mo. Parang medyo emotional tong kaibigan mo eh. Sige. Pauwi na ako. Kuya? Hi, Alex. Janine, nakauwi ka na pala. Oo. Kumusta ka? Okay lang. Long time no see ah. Oo nga eh. Sobrang busy kasi sa Singapore. Halata nga. Parang 2 taon kang hindi nagre-reply sa mga message ko eh. Sorry. Hindi ko lang nakita. 2 taon mong hindi nakita. Hindi mo rin naisipang mag-message sa akin? Alex naman. Magiging prangka na ako, Janine ah. 3 taon na simula nung umalis ka papuntang Singapore. Yung huling 2 taon doon, hindi ka nagparamdam. Kayo ni Dom. Tapos bigla kang susulpot dito. Alex naman. Ang dami ko lang ding inaasikaso doon. Ang dami kasing nangyari sa Singapore na hindi mo alam eh. Kaya nga nangangamusta ako, di ba? Paano ko malalaman kung wala ka namang sasabihin? Alam mo bang sa ibang tao ko pa nalaman na engaged na pala kayo ni Dom? Ni isang maayos na chat, wala. Tapos ngayon bigla kang susulpot dito. Ni isang message, wala. Yung huling pag-uusap natin, tinatanong pa kita kung kamusta yung subjects mo tapos ayun. Simula nun wala na ako narinig tungkol sa'yo. Nag-message ako, nag-email ako, ni isa sa mga yun. Wala ka ni-replyan. Magla-like ka sa mga post ko pero ni minsan hindi mo naisip na buksan yung chats ko. Magkaibigan tayo simula high school, Janine. Kasama kitang lumaki pero parang pumunta ka lang sa Singapore, parang nakalimutan mo na magkaibigan tayo eh. Naging sentro ka kasi ng away namin ni Dom dati kaya lumayo ako. Kaya pinili kong huwag ka munang kausapin. Ako? Sentro ng away nyo? Anong ginawa ko? Nananahimik ako dito sa Pinas. Wala, Alex. Wala. Sorry kung nasaktan kita. Sorry kung naging unfair ako sa'yo. Sorry kung hindi ako nagparamdam for 2 years. Bakit ka ba nandito, Janine? Ano talagang pakay mo? Gusto ko lang makasama ulit yung best friend ko. Kailangan ko lang ng kaibigan, Alex. Ano nangyari? Wala na kami ni Dom. Ano? Beer pa? Okay na ako. Thank you. Thank you ulit, Alex, ha? Okay lang.
Naiintindihan ko yung tampo mo kaya sorry talaga. Ang dami lang kasing nangyari sa Singapore. Kumusta ka na ba ngayon? Okay naman. Okay lang. Managing. Ikaw, Okay naman. Puro trabaho. wala ka pa rin girlfriend. Wala. May hindi ka pa pala napapaliwanag sa akin. Ano? Ano nangyari sa Singapore? Bakit bigla kayo naghiwalay? Bakit nasali ako sa usapan? Hindi ko nga rin alam eh. Siguro, nagpatong-patong na lang lahat. Pareho kaming pressured sa masters namin. Pareho kaming pagod sa mga part-time jobs namin. Siguro, nagselo siya kasi lagi akong nakakahanap ng oras para makausap ka habang mas nawawalan ako ng oras sa kanya. Mas nakakausap mo pa ako noon kaysa sa kanya? Oo naman. Best friend kita eh. And I missed you. Na-miss talaga kita, Alex. Pagkatapos ng gabing yon, parang bumalik lahat ng feelings ko. Parang bumalik lahat ng sakit at panghihinahayang na naramdaman ko noon. Pagkatapos din nun ay unti-unti kami nag-reconnect ni Janine. Dahil madalas ang paglabas naming dalawa habang sinusubukan niyang mag-move on sa relasyon nilang dalawa ni Dom. Oo, selfish man kung selfish pero nabuhayan ako ng loob. Sinabi ko sa sarili ko na baka ito na ang pagkakataon para umusbong ang kwento naming dalawa. Baka kaya hindi na din kami noon dahil ngayon ang tamang oras para sa amin. Aaminin ko, kinain ako ng delusyon nung mga panahon na yon. Naging selfish ako at mas inisip ang mga sarili kong interes kesa sa kay Janine. Kung ano man yung iniisip mo, wag mo na ituloy. Masama bang subukan? May chance na ako eh. Hindi porket wala na sila, susulutin mo na siya. Magkaibigan ko yun ni Dom. Ang gago na gagawin mo, Alex. 2 taon na kaming hindi nag-uusap ni Dom. Hindi ko nga alam kung kaibigan pa rin ang tingin niya sa akin eh. Pinagseselosan niya pa ako dati. Alex, magkaroon ka ng konting hiya. Ano bang problema mo, kuya? Dati, sabi mo, maging matapang ako para sa taong gusto ko. O eto na, susubukan ko na. Sabi ko matapang, hindi tanga. Alam mo, pagod na akong makinig sa'yo. Bahala kang isipin kung anong gusto mong isipin. Basta ako, gusto ko pa rin si Janine. At kung ito na yung pagkakataon ko para makuha siya, isusubukan ko na. Okay, sige. Sabi mo yan eh. Hi! Hello? Para sa akin ba yung flowers? Oo naman. Thank you. Ikaw dumadalas na yung mga regalo mo. Malakas ka sa akin eh. Naku, nagpapa-fall ka lang eh. Huh? Joke lang, ito naman. Ah, Magta-taxi muna pala tayo ngayon Hindi ka naman nagdala ng kotse, di ba? hindi. Sabi mo wag eh. Bakit nga ba? Kasi iinom tayo. Today, wala tayong ibang gagawin kundi magsaya. Okay! Are you ready? Ready! Tipsy ka na, no? Hindi Pero nag-enjoy ka naman sa bar hopping natin. Alex, this is the happiest I've been since bumalik ako from Singapore. Dapat lang. Deserve mo maging masaya. Lapit ka dito. Ano yun? Lapit pa. Ganito? Alex, I love you. You're the greatest person in the whole wide world. Janine? May sasabihin sana ako sa'yo eh. Ano? Janine. Janine, gusto kita. Gusto kita matagal na. Simula high school, hanggang college, hanggang ngayon. Ikaw pa rin yung gusto ko. Alex, Alam kong nakakabigla. Pero andito ako ngayon para humingi ng pagkakataon. I love you. At isa sa pinakamalaking pagkakamali ko na hindi ko agad sinabi yun sa'yo. Alex, Hindi mo kailangan sumagot ngayon. Pag-isipan mo muna. Alex, ikaw ang best friend ko. Pero I'm sorry. Kasi hanggang dun lang yun. Ha? Alex,
kapatid lang yung turing ko sa'yo. I'm sorry pero hindi ko kayang ibigay yung chance na hinihingi mo eh. Dahil ba to kay Dom? Pagkatapos kang gaguhin nun? Pagkatapos kang iwan? Alex, I was pregnant. Ano? Alex, ang daming nangyari. Nagmamasters ako, nasira ko yung pagkakaibigan natin, na-depress ako, at nung nabuntis ako, at hindi ko yun sinabi kay Dom, nalaman na lang niya nung nagka-miscarriage ako. Nagalit siya na hindi ko kaagad sinabi sa kanya. Sinubukan naming ayusin yung relasyon namin pero na-depress ako eh. Hindi ko kinaya yung guilt, yung lungkot. Tinulak ko siya palayo. Sinaktan ko siya ng paulit-ulit hanggang sa siya na mismo yung umalis. Nag-propose pa siya sa akin, Alex. Kahit na ang hirap kong mahalin, kahit ang dami kong pagkukulang, handa pa rin siyang pakasalan ako. Pero wala eh. Sumuko pa rin ako. So, I'm sorry kung hindi ko kayang ibigay yung chance na hinihingi mo. I'm sorry kasi si Dom pa rin yung hinahanap-hanap ko. Alex, I'm sorry. Okay lang. Naiintindihan ko. Kung alam ko lang na yun pala yung nangyari, mas didistansya sana ako. Sorry, Alex. Huwag kang mag-sorry. Wala ka namang kasalanan eh. Hindi naman mali na ibang tao yung gusto mo. Kung meron man dapat mag-sorry, ako yun. Kasi naging selfish ako eh. Mas inuna ko yung feelings ko kesa alamin at intindihin lahat ng pinagdadaanan mo. Best friend pa rin naman kita pagkatapos ng lahat ng to, hindi ba? Oo naman. Maliban na lang kung itatakwil mo ako. Never, no? Ang sakit pala. Sobrang sakit pala. Luha at alak ang naging kaibigan ko noong mga panahon na yon. Doon ko na-realize na huli na pala talaga ang lahat. Kahit anong gawin ko, wala nang pag-asang maging kami pa ni Janine. Lahat ng pagsisisi, lahat ng what ifs, lahat ng bakit, naitanong ko na sa sarili ko. Pero ganun pala talaga ang pag-iibig, no? Kahit na nung sakit ang nararamdaman ko, ang barata ko pa rin iniisip, kung kumusta na si Janine, anong nararamdaman niya? Kaya kahit masakit, ako na mismo ang gumawa ng paraan para subukang bawasan lahat ng lungkot na nararamdaman niya. Tao po! Alex? Dom! Musta? Anong ginagawa mo dito? Bibisita sa'yo. Paano mo nalaman na umuwi ako? Nag-message ako kay tita. Baka nakakalimutan mong dito ako parating tumatambay nung college. Pangalawang anak ako ni tita eh. Pumasok ka nga. Kailan ka pa nakauwi? Straight to the point, Alex. Anong ginagawa mo dito? Ang seryoso mo naman. Alam kong may kaugnayan to kay Janine. Wala naman akong sasabihin na hindi mo pa alam eh. So bakit ka nga pumunta dito? Gusto ko lang mag-usap tayo. Alex, huwag ka lang munang makialam. Dom, alam mong gusto ko si Janine nung college pa lang. Kahit hindi ko sinabi sa'yo, alam kong alam mo. Kasi bakit mo naman sisikreto sa akin yung panliligaw mo, di ba? Wala akong ginawa nun. Wala akong sinabi. Nung pareho kayong nag-Singapore, sinuportahan ko kayo. Nung nag-live-in kayo at kinat off nyo ako, wala rin akong ginawa. Pero ngayong nakikita ko na si Janine na nasasaktan ng ganito, hindi ko kaya na wala ulit akong gagawin. Dom, wala akong ibang hinihingi kundi mag-usap kayo. Ilang beses nang nagre-reach out sa'yo si Janine. Kahit isang beses lang, Dom. Alam mo bang ikaw ang parati niyang hinahanap nung nasa Singapore? Lagi ikaw yung hinahanap niya. Na namimiss ka niya. Na magugustuhan mo yung mga pagkain doon. Na magugustuhan mo yung mga lugar doon. Parating ikaw. Eh paano kanya mamimiss ikaw nandun ka? Pilosopo ka rin eh. Inamin ko na kay Janine na gusto ko siya. Oh, bakit ganyan tsura mo? Anong sabi niya? Ang sabi niya, hindi niya ako kayang pagbigyan kasi ikaw pa rin yung mahal niya. Nagsorry siya.
Kinuwento niya yung nangyari at sa kabila ng lahat ng sakit, ikaw at ikaw pa rin yung hinahanap niya. Pero bakit niya ako itinulak palayo? Di ko alam. Kaya nga kayo mag-usap, di ba? Anong nakain mo? Bakit ganyan ka nakaprangka ngayon? Isang tanong, isang sagot. Mahal mo pa rin ba si Janine? Oo. So bakit hindi mo sinubukang ayusin ulit? Thank you, Alex. Thank you kasi andyan ka pa rin para sa amin ni Janine. Sa susunod na abutin ulit kayo ng 2 taon para kausapin ako, ika-cut off ko na talaga kayo ha. Sorry talaga, tol. Tsaka, salamat ulit. Nandun siya. Lapitan mo na. Ikaw, saan ka? Uuwi na muna ako. May mga asikasuhin ako sa bahay eh. Sige, ingat ka. Okay. Janine! Oh, ang aga mo ata. Akala ko may lakad ka. Wala. Maaga lang natapos. Okay ka lang? Oo. Alex, Ha? anong nangyari? Sila talaga eh. Halika nga dito. Sabi nga sa akin ni Kuya noon, ang pag-ibig ay para sa matatapang lumaban. Pero ngayon, sasabihin ko sa inyo, ang pag-ibig ay para rin sa mga handang bumitaw. Sa mga handang masaktan, makita lang na masaya ang taong mahal nila. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila nung araw na yon, kung paano sila nagbati. Ang alam ko lang, pagkatapos ng araw na yon, nakita ko na ulit ang mga totoong ngiti ni Janine. Nung bata ako, lagi kong ini-imagine na magkasama kaming tatanda. Pero, masakit pala talagang masampal ang katotohanan. Napapanoorin ko lang siyang tumanda sa piling ng iba. Sa piling ng taong mahal niya. Last year, kinasal si Janine at Dom. Ngayong taon, in-announce nila na magkakaroon na sila ng baby boy. Hindi ko alam kung darating na araw na may mamahalin ulit ako, pero hinihiling ko na sana makilala ko na rin yung taong para sa akin. Na isang araw, gigising ako na hindi na si Janine ang gusto ng puso ko. Na isang araw, hindi ko nakakailanganing magparaya. Na pipiliin na rin ako. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po sa pakikinig. Lubos na gumagalang, Alex.